also recently in the recent adjustment, yung Granger, hindi na siya kagaya dati nung may It's to bala. start off the day, to start off may Swiss stage. mana-ish na This siya. is may energy. It's a best of nagko-cool 1, down na 2. lang yung And kanyang that's why I feel like mga skills. see the Granger here. We can see a lot of these cheese picks actually pop up. Ito na nga ang pinakaunang best of 1 for M6 Swiss Stage. Ang ating opener, SRG kontra S2G. At makikita na natin kung sino nga ba ang unang makakakuha ng kanilang panalo in the Swiss Stage. At agara na nga nating sisilipin ang ating mga junglers, the Sky Prince Sekais with the joy. Ito na nga yun. Nandito na tayo. And ito na yung sinasabi natin kanina, Uomi, na maagang pagbabakbakan dito sa ating mid lane. Maaga din yung pagpapaulan ng mga Hailstorm Blast. But then, that's understandable kasi ito na nga yung strength ng lineup na meron dito, yung S2G Esports. Nakapanood lang din naman dito si Pagu in this Matilda, but still, all's well ends well. Oo, yan naman ang kapangyarihan din ni Youngs na mag-angas dahil again, this is just a Matilda na pwede naman niyang sapak-sapakin ng level 1. Pero pag-usapan na yan the moment na mag-hit din ng level 2 kasi yun yung kaya ka na niyang i-kite at kaya ka na rin niyang bawasan pa. But there is a very interesting, actually a very interesting rotation here coming in from Sekais. Mukhang re-recta sila ng gold lane. This is also, I Alam think, mo, something that may we mga can talk natanong about pa for the dito Granger. dati na You are junglers, pretty and sinabi elusive with it. nila You're na actually quite confidence daw slippery with talaga the na new meron like Granger. yung You mga actually tao dash quite dito, well. So sobrang confidence Purify nila is a really good kapag choice for Innocent. ginagawa Just nila yan, escape from hindi the diretso CC sila that dun sa STG neutral can camp ng provide towards them. kalaban. Ibig sabihin, alam nila na makukuha nila yun at any given point. Oh, and so far no, tahimik pa naman ang ating laro. And S2G already level 4 dito sa kanilang jungler. Could find the Sky Prince here pero mukhang hahanapin sila ni Sekais at nag-angas agad with a perfect rhythm. Pag nakita mo yung tatlong Thunderbolt na yon, parang wag na lang, wag mo nang labanan kapatid. Bumilis pa naman din yung ano niyan, yung animation ng Oo. electrifying busy. Yung, di ba dati, ten ngayon, gumagana. Sobrang bilis. Oo, napakasakit at napakataas din ng healing. But here comes the Sky Prince, Sekais. Susubukan yata yung pabagsakin. Dito kaya naman wala ng Pride of Ice. Mapapa-flicker out dito si Begin. Hindi na siya makakapag-begin again. But with that, masesecure ata ng SRG. Ang first turtle si Stormy. Hindi pa tapos. Kaya naman first blood against Begin's Oro. At mayroon pa nga atang kasamang turtle yan. Great start mula dito sa SRG at yung pagiging agresibo ng SRG ay kitang-kita agad natin sa simula ng larong ito. S2G mukhang mapapaback muna sa kanilang sariling jungle. Recta flicker at nandun agad sila sa ilalim pero magbabayad naman si Stormy dahil sa pagiging agresibo doon. Punta tayo dito banda kay Yums sa mukhang 3v1 to kapatid. Oo, wala na din siya Avatar of the Guardian. Susubukan siya pabagsakin. That will be very effective. Cram against 3. Mapapfrozen siya doon. Hindi yata siya mabubuhay. Naku. Kaya naman dalawa ang bumagsak in favor of S2G Esports. Kamusta naman? Parang napalalimata ng sobra si SRG doon. Nasanay tayo na agresibo sila, yes, pero imaginein mo, wala pang 3 minutes ay nandun na sila sa ilalim. Malapit na sila sa inhibitor turret ng mid lane doon. Let's be honest, medyo nag-overhit ata ang SRG doon. Unang-unang laro pa naman, pagbigyan na at magre-resume na ulit tayo sa regular programming. Babantayan ng S2G si Sigibam at patungong mid lane din ay hatid siya ng Matilda. At yan nga yung kalakasan no, ng guiding wheel. Pwede rin pang double lane. Oo. Ang ganda nung ginagawa na yun. And ang ganda din ng rotation coming from S2G because they were able to proc Cram's flicker. So now, pagpasok ng second turtle, hindi yata magiging sapat. Mahatak siya with the I Am Offended. Hindi na din naman magiging enough yung damage output against him. Pero ngayon, Uomi, mukhang S2G talaga yung sinusubukang dumikta ng tempo ng laro natin. Oo, ramdam mo talaga yung yung clapback ni S2G. We talked about this during our drafting phase. Sinabi naman natin na walang balak maglaro ng late game. But here comes the Raging Sandstorm. Hindi tatama. Si Sekais nandun sa likod. Susubukan niyang pakasahin yung kanyang electrifying beat pero hindi yata magiging sapat kasi wala siyang CC immune in that specific instance. Magiging low si Sekais. 15 seconds bago mag-spawn ang turtle. Kaya naman mukhang in terms of positioning at the very least, S2G ang makakakuha ng aggro dito sa second turtle. Oo, at saktong-sakto sa power spike din ng S2G. If there's one time na lumaban, ito na ata ang oras para sa S2G. Meron ng haaslos yung Bruno. May burst na rin mula kay Lunar, pati na rin dito kila Begin. Pero si Yums nandiyan na sa may bandang ending. Sino makakuha ng turtle? 5 laban sa 5 pero si Kazu pa rin makakakuha ng turtle. Sabi ng SRG, susubukan namin pumalag pero sasabihin na lang nila, kalma na lang muna tayo kasi napunish tayo kanina nung sinubukan natin pumalag ng ganun-ganun. Oo, at dahil dyan, no, hawak na rin ng S2G ang napakaliit na gold lead.
very much even pa rin ang ating laro. 400 lamang ang lamang ng S2G and SRG. Mukhang biding their time. Alam nila na pwede silang pumalag by around the mid to late game. Ang problema kasi sa Granger Gold Lane, Antis, parang kailangan mo talagang lumasit. Kailangan mo talagang fumarm and as pakiramdam ko naman for SRG, praktisado na to. Oo. And isa din sa mga difficulty I'd say with the Granger Gold Lane ay yung fact na sobrang conditional nung pagtama nung kanyang first kill and even the Death Sonata. So yun yung kailangang ma-activate kumbaga ng SRG as a team right now. Antayin nila na magkaroon ng 2 items or 3 items at least si Innocent bago sila pumalag ng pumalag. Kasi compared to a Bruno at least, medyo magpo-fall short ng slight yung Granger earlier on into the match. Yung Bruno kasi parang 2 items pa lang, gustong-gusto nang lumaban eh. And pag nakuha pa niya yung third item, Malefic Gun, doon na talaga online na. Kumbaga lock build na agad pag ganong oras. Pero si Sekais, double dash palayo Pagu ay magbibigay lamang ng konting poke damage. 40 seconds pa naman bago lumabas ang ating last turtle of the game. Pero mukhang kontrolado pa rin naman ng S2G Esports. And rightly so, no, yung draft nila pang early to the mid game talaga. Oo, kaya dapat talaga nilang hawakan yung early to mid kasi kung hindi medyo mag-aalangan na din naman yung lineup na meron sila. Nandito lang din naman si Begin, sinusukan siyang ito ng mga miyembro ng SRG pero matatama ng Raging Sands on the City. Bam! Papadasal lang din naman doon si Cram pero sasabihin niya na mag-back na lang muna tayo kasi 15 seconds bago lumabas ang huling turtle ng laban at low na rin itong si Khalid. At super sakto, mukhang gagamitin nila yung river na buff dito, pampabilis, papunta doon sa turtle pit. At mauuna ang Selangor Red Giants. Kontrolado nila ang river area with 2 setters na nag-aabang ng mapapadaan. Isang maling liko lamang ng S2G ay pwede silang mahuli. Stormy looking for that I'm offended. Ayan Looks for Begin. Makikita yata niya si Begin. Nag-proc na din yung Pride of Ice. Susubukan niyang lumakas with the guiding wind pero mapapa-flicker out lang din naman siya. Sabi ng SRG, wala ng Pride of Ice yan. Aantay na lang niyang ikas yung kanyang Frigid Blazer. Pero ngayon, 5 laban sa 5. SRG ang may hawak. Turtle pero ang ganda ng pagkakatakton. Pero mapapa-purify lang din naman doon. Si Begin na makikita. Avatar of the Guardian walang kukonektahan. Pero si Grab magiging low. Isa-isa na buwabagsak ang mga member ng S2G. Sabi ng SRG, mas grabe ang defense na meron kami. Tapos ngayon, 2, 3, 4, ang dami nang nawawala, Umi! Oo, nagkabagsakan na dito ang magkabila. And for SRG, mukhang natalo sila straight tayo pero boy pa rin si Innocent. That Stormy going down as the turtle is started once again by S2G Esports. Mukhang magiging libre. Well, hindi naman libre dahil ang dami namatay doon. Pero ang turtle ay mapupunta pa rin sa kamay ni S2G Esports. SRG this time around mukhang nag-overheat na naman sa laban na yon. Saktong-sakto kasi yung power spike ni S2G doon lumaban ng SRG. Oo, and it just so happens no na the moment dapat siguro na na-proc na nila and na pa-back away nila si Begin, hindi na muna sila nag-overextend and right now, mukhang nasa S2G na talaga yung kalamangan nito. Yung sinasabi natin kanina, early to mid, hawak talaga to supposedly ng S2G. Innocent has been finding a hard time na pumuesto din sa laban and makapag-push out ng damage with all of his bullets. Kaya naman, right now S2G talaga parang confident sila sa kung ano yung meron sila ngayon eh. Oo, kumbaga alam nila na lamang sila, alam nila na yung power spike nila is now. Kaya naman pupunta muna tayo towards a short pause. S2G ang may hawak ng lamang. It is a 2.7k gold lead. And SRG ang naghahanap ng paraan na makabawi. That last turtle fight definitely gave SRG a bad time. Yep. At yung possible snowball ay pwede nang mangyari if you're S2G, and what a shock would it be kapag nanalo ang S2G dito against SRG. Sa first day, first match, Malaysian team, Malaysia pa nagaganap ang M6. Oo, alam mo talaga sa pinapakita ng S2G ngayon, as long as hindi sila mag-overheat at then, tapos hindi sila mag-overextend, yung 2.5k, 2.6k gold lead na pinanghahawakan nila, kayang-kaya nilang palubohin yan. Oo. Considering na malakas talaga yung lineup na meron sila. And dito again pumapasok yung binabanggit natin sa draft kanina, Uomi, no, na yung synergy na meron yung Aurora plus Ruby is something that you really need to watch out for. Oo, yung Aurora Ruby, yun yung pag may nahilang isa ay alam mo nang wala nang galawan pa. Especially no kung tumama pa yung kaduluduluhan ng mga stun ng isang Aurora. I think we've all been in the receiving end of that. Talamak ang Aurora ngayon sa mga RG kung
madalas hindi naman din nababan kasi imposibleng tanggalin eh. Si Aurora yung I would say malakas siya pero balance din. Ito yung tipo na okay lang ipalusot sa banning phase. Hindi ko to ng Zushin na kapag nakalusot yan sa banning phase, Mahirap talaga. mahirap talaga, especially if you pair that up with yung mga XP laners and roamers natin ngayon na grabe dumikit sa'yo. And I'm saying the Hylos, the Gatot Kacha, dadamputin ka lang talaga paulit-ulit ng mga Zushin na yan. Pero so far mukhang 100% ban rate pa rin naman ang Zushin entering today's Swiss stage. And kung tutuusin, no, ang S2G, mukhang sanay naman na talaga silang manalo because the last time that they played, actually, natalo nga nila ang Fireflux. And bukod pa dyan, yung mga ibang qualifiers ng mga ibang malalaking international tournaments din ay sila din ang mga nagahari. So, S2G, definitely not a stranger to winning. Kaya naman for SRG, pakiramdam ko, kailangan na mag-ingat-ingat eh. Oo, kailangan talaga nilang, in a way, I'd say nandito tayo sa point na kailangan nilang respetuhin yung damage output na meron yung S2G ngayon. At the very least, hindi sila dapat maghanap ng mga team fight na matatalo sila. Kumbaga, nandito sila dapat na chino-choose nila ang kanilang battles right now. Kasi yung lead talaga ngayon, sobrang laki ng pinanghahawakan ng S2G. Oo, and when we look at yung naging road dito ng Selangor Red Giants patungong M6, ito na talagang golden na ang road. Isa na lang ang kailangan ilagay. Kumbaga parang Thanos na isang Infinity Stone na lang ang kulang dito. Magsa-snap na lang. Dahil nag-back-to-back ng MPL MY S13 and S14 ang SRG. So undisputed champion sila ng kanilang local region dyan ngayon sa Malaysia. At first place din sila ng MSC bagging $1 million during that entire tournament na napakalaki talaga. So at this point, no, M-Series na lang yung kulang. And pakiramdam ko hindi na to about the cash prize for them. It's about completing the impossible na wala pang nakakagawa. And alam mo, if ever na magawa yun ng SRG, no, sobrang laking feat nun. Kasi for the years to come, I would say that's a feat na ilang taon na ba tayong may M-Series? 6, 7? 6 kasi M6 eh. Oo, medyo 6 years. So, tama naman, pag kinompute mo. 6. So sa 6 na taon, wala pa nakakagawa ng Golden Road. And right now, if sila yung magsisimulang gumawa nun, what a feat that will be. And parang since sila yung magiging first, people will look to them 5-10 years from now kapag naglalaro sa M-Series na parang, uy, sila yung naunang makagawa nun. Oo, and grabbing flex yun, no? Kasi for the last 4 years, ang nananalo sa M-Series ay Pilipinas. Tapos imaginein mo, biglang mauunahan mo pa ang Pilipinas sa Golden Road. Kaya naman papasok na tayo muli sa ating laro in S2G Esports once again ahead against Selangor Red Giants. At mukhang nagtitimpi lang muna ang SRG dahil nga medyo naging tagilid ang mga huling team fight. Oo. Kailangan nilang kumalma. And maganda yung ginawa doon ni Sky. Pinush niya yung top lane turret just so that meron silang, at the very least, parang semblance of space. Kasi ngayon, mukhang gusto ng S2G na ikulong sila. Kumbaga, ginagawa silang mga estudyante yung bawal lumabas. Ilang beses ko na ginagawa yung joke na yun. Pero sige, gagawin ulit natin ngayon. Kasi maganda yung pwesto dito ng SRG. Diba? Ang meron S2G na sumipin sa pwesto. Grabe yung yung ginagawa dito ng side ng SRG. Lagi nilang kinukuha yung Ruby I'm Offended via the Valentino Ultimate at kinokontrol nila parati yung mga bush around the river. Kaya kahit ba lamang ang S2G Esports, hindi nila mapilit pa yung lamang nila. Dahil kadalasan kapag nakakalamang ka ng 3,000, ang gusto mong gawin dito ay pumasok sa loob ng mga jungle ng kalaban. Pero hindi nila magawa, hindi sila makatawid at napakahirap nga tumawid dahil nauuna lagi sa pwesto ang SRG. Oo, and alam mo kahit lamang sila ng 1.5k gold lead, I think hindi nila masyadong nakakapitalize on yun. Kasi ngayon, even lane management, SRG ang may hawak. Susubukan lang simulan. Ito na nga si yung tamahatak with I am offended play. Hindi lang din naman magiging sapat ang damage output na meron sila. Si Cram nandito lang din naman sa harap. Sinusubukang ipoke at bawas-bawasan ng kahit pa paano kanika nilang mga kalaban. Pero yung Lord na lang muna yata ang susubukan nilang punteriyahin. At saktong-sakto naman dahil may quick sand guard si Cram. Parang hindi na kailangan umuwi. Pagka ito may dalang will para dito. Pero si Lunang hindi tatama yung I'm Offended. Crucial ultimate
burnt here. 14 seconds bago bumalik ang I'm Offended at nandyan si Stormy. Nakaabang na naman sa bush. And this has been the trend para sa larong ito. Laging kontrolado ng SRG ang mga bush at hindi makapasok ang S2G sa mga teritoryong hindi nila mabush. Check na parang ganun. Kasi dalawa mahatak with the I am offended play. Tapos kukonekta pa yung Raging Sandstorm. Tapos sabi ng SRG, kanina pa kayo nagwawala. Kaya naman double kill upon double kill. Tapos na push pa yung mid lane turret. Si Kaso na lang natitirang buhay dito para sa kupunan ng S2G. Tapos sabi nila, this is our time right now. Kasi ang magiging transition ng SRG ay kunin yung Lord. At napakagandang sequence yun mula kay Stormy. Alam nila na may tao doon, hindi na nila kailangan ng vision pa. If hindi sabihin na natin pumalya yung flicker. Sabihin na natin wala palang tao doon. Regardless, the risk was already good. Ayan o, hindi niya alam na may tao doon. Pero nung umagat yung I'm Offended, immediate flicker back. At ayan na nga yung play na sunod-sunod. The layering coming in from SRG. And this is where Team Synergy just strikes the entirety of S2G as a whole. Nahirapan na ngayon ang S2G na lumaban and parang ganun lang, lumipat yung 3K sa SRG. Sabi ng SRG, ito na si Thanos. Oo. Binago na nila ang trajectory ng laban kasi yung 2.6k gold lead kanina, 4.1 naman, pero ngayon in favor of SRG at ngayon mukhang gugustuhin nilang sagarin lahat ng mga inhibitor turrets. Ito na yung damage output na nagmumula kay Innocent, pinapaulanan niya ng bala. Sonata, sunod-sunod, masakit na, nag-proc na din ng Twin Slings. Isa pa. Kanyang humatak with the I am offended pero hindi magiging sapat. Wala siyang tatamaan kasi ang sakit na ng bawas na nagmumula kay Innocent. Ay nako, parang pwede nang ikulong si Innocent kasi ang dami na niyang hinaras sa loob ng sariling base ng S2G. Frigid Glacier hindi tatama pero kung makakalipad naman dito si Pago at makakadepensa pa naman ang S2G. Kamunti kang pambumagsak mula doon sa damage kay Innocent. And so far, Innocent tahimik lang sa simula. At galing sa MPL ay nagpapakita na. And ito yung sinasabi natin kanina pa, no, na for SRG specifically. Ang sakit, no? Tignan mo si Innocent, Rhapsody lang yan. Alam mo yung Rhapsody pa naman ngayon kasi nga energy-based na yung Granger, no? Kahit ispam mo ng ispam, okay lang. As long as may energy ka, kaya nararamdaman natin na yung pokes coming from Innocent ay just so poking. Ganun talaga siya, sobrang sakit. Alam mo naman, kapag ka na, and this is the beauty of the Impure Rage, no? Bukod sa health back na binibigay niyan dahil nga hindi to mana user, kapag tumatama ng tapos yung cooldown ng Impure Rage, ay mas masakit yung Death Sonata. So sulit na sulit yung poke damage na nanggagaling dito sa SRG at hindi na nga mas lalo makalabas pa si Bigin ay hindi na makapagsimula at paulit-ulit na lamang binabatuhan ng Death Sonata. Pero ang nakakatawa sa Death Sonata ngayon, hindi na siya yung pampatay eh. Oo. Yun na yung parang pambugbog habang malayo ko pa lang. Ayan o, tingnan mo. Pagka Diba? Death Sonata, magda-dash in papasok. Tapos pagka-dash in niya, Rhapsody. Kalahati buhay Diba? nung Matilda. Kahit yung mga supposed frontliners dito. Kasi kung titignan natin yung items niya, ito na yung sinasabi natin. Lock item na siya. Lock item yan, boss. And mukhang niraran niya yung fighter emblem na naka War Axe plus the Brute Force Breastplate. So ang kunat din niya pag nakalapit yung S2G Esports. At naglalaro na nga ng Duck Hunt dito si Innocent. Ito yung hero ng mga LDR eh. Yung malayo pero mapanakit. Ang OA nung damage nung bullet. Tignan mo, kahit sino na, kahit sino pa. Tapos Rhapsody in, Rhapsody out, lahat na. Mapapakanta siya ng Bohemian Rhapsody, susubukang lupa. Pumasok si Bago, pero sabi niya, ikaw ang mapapalalim kasi mega kill from Innocent. -1 na ngayon ang S2G. Parang ngayon, pinaglalaro na lang sila ng bala ni Innocent. Nilaro na talaga ng SRG to, men. Tapos made away Raging Sandstorm pa dito si Kram. Lord secured para dito sa SRG at mukhang Maipit itutuloy pa. nila ang kanilang pagpasok. Avatar of the Guardian na gamit ng Yums and mukhang makakatakas naman ang S2G. Maliban na lang kung mabaril si Lunar at agara namang makakaiwas sa Frigid Glacier at bumala pa nga ng isa. SRG ahead by 6,000 at grabe ka na, Innocent. Hindi ka talaga tumitigil sa pagbabaril mo, bossing. Ayaw. Alam mo, parang si Innocent kayo naglalaro ng ano nga yun? Russian roulette. O, ano yun? Hindi kasi ako mahilig dun eh.
Oh, pero wag na nga. Okay na yan. Sige. Eto na nga tayo ngayon kasi si Innocent nakikita natin yung damage output na meron siya. Nakikita natin and kailangan ng respetuhin ngayon ng S2G. Yung damage output na meron si Innocent sa mid na naman nag-spawn ng kanilang turret. Grabe, Luminous Lord na nga pala to. Stormy still with the I'm offended. Potentially could go for that flicker flame. Available din naman muli. Pero mukhang papababarin muna nila yung Lord at maglalaro na naman si Innocent ng kanyang paboritong Bang-Bang. Oo nga, iba ka Innocent. Alam mo, ewan ko, sige. By the way, no, total na depth naman na. Tapos sure naman, 1 minute bago maglaban. TGA, The Game Awards, MLBB Best Esports. Yan. Pwede nyong iboto ngayon. Punta na kayo sa thegameawards.com. 1 minute pa to, promise. Maliban na lang pag lumakas yung trip ng SRG dito. Pero mukhang lalakas ang kanilang trip. Dahil pinupush na nila ang top. Pinupush na rin nila yung bot. Pero yung Sky Prince ay pinababa na muna. And that's gonna be a kill. Going to the hands of S2G Esports. Pahinga muna para sa SRG. Medyo naging mataas ang libad. Oo, kailangan muna nilang pakalmahin ang kanilang mga sarili. Kanina sinasabi mo na nag-overheat yung SRG and ngayon mukhang ganun yata ang magiging case again if pipilitin nilang gawin. Pero alam mo, interestingly enough, nabigla ako dun sa sa roam boots na meron si Pagu. I think naka-conceal siya. Very new for a Matilda. Yung nakita natin na naka-favor ang isang Matilda. Cram mapapakas na ang kanyang Raging Sandstorm. Pero may mahatang na naman si Stormy naging untargetable. Subukan niya mag-rose up there pero si Stormy ibuhay pa din. Magiging frozen lang din naman. Ayun, Pero si Stormy mabagsak against Siggy Bomb. Susubukan pabagsakin ni Innocent. Gaganti niya ang kanyang kakampi. Hindi tatama yung Dead Sonata na meron siya. 45 seconds bago mag-spawn ay yung susunod na Lord. And ngayon, gumagawa na ng play yung S2G. At doon natin na masasabi na ang labang talaga ng Bruno ay hindi niya kailangan isipin kung sinong binabatohan niya ng bola at kung tatama ba. Aray! Dahil laging tumatama yan, bossing. Dahil hindi naman yan skill shot. At S2G Esports, mukhang bumabalik na ang kanilang power spike dito. A 4K gold plate for Selangor Red Giants. Hindi mo masyadong nararamdaman dahil si Siggy Bomb ay sige lang ng sige. At babagsak na nga si Cram with the balls coming in from this Bruno. 10 seconds bago lumabas yung Lord and that is crucial pick-off for S2G Esports. Kasi ngayon, kabubuhay lang din ni Stormy. So in terms of positioning, medyo malulugi ang SRG kasi yung S2G ngayon ang maganda ang pwede sa doon. Hindi nilang hanapin. Kung nasan si Skype, hindi ko connecta yung ayaw mo offended phase. Pero susubukan lang din naman sumayaw si Skype pero hindi magiging sapat ang output na meron siya. Hindi na yata siya mabubuhay. Kaya naman babagsak si Skype tapos nakuha ng S2G yung Lord. Yung sinasabi nating laro kanina ng SRG sa kanila na nilalaro ng S2G. Oo, medyo na ano na ngayon ang SRG. Nabibigyan na talaga yung kapangyarihan kasi ng S2G Esports dito ay yung kakayanan nilang mang-burst talaga. Yung zone control na meron sila with now this Bruno na pag-power spike is just really good. Ito yung tipo na hindi mo talaga pwedeng ignore. Kailangan mong respetuhin yung damage ng Bruno at kailangan mo pitasin at kaya nang anahila na yung isa. Si Humes ay meron pa namang immortality pero mukhang mapapap na nga yun habang nasa loob sila ng kanilang base. Defense muna para sa kupunan ng SRG at mukhang isang inhibitor turret ang makukuha ng S2G mula sa initial Lord push na yon kasi hindi pa tapos, kapatid. Nasa baba yung Lord. Nandiyan na nga yung Lord, nagmamarcha sa ating bot lane. Hindi pala natin bot lane yan ng SRG at S2G mag-flicker in si Lunar. Pero ang ganda na pagkakahatak doon. Kukonekta pa yan, but the Guardian. Kaya sabi ng SRG, this is our time. Pero si Sky, the Sky Prince, ang unang babagsak, unstoppable para kay Kazu. Pero si Siggy Bomb ay sige lang ng sige. Sabi niya, susubukan natin makipagbalag-bag hanggat may lupa. 4 laban sa 3 yung Lord, nagmamarcha pa din sa bot. Pwede pang mag-push dito ang S2G at ayan na nga ang Malefic Gun. Kahit malayo ay pwede mong bigyan. At si Innocent ngayon ang magde-depensa. Makukuha ng S2G ang inhibitor doon sa may bandang baba. Mid lane naman ata. This might just be the GG push coming in from S2G. Kumakatok na sa base ng SRG ang S2G because the Turkish team will go and prevail against the Malaysian team. The upset is real para sa ating pinakaunang serye ng araw na ito. SRG goes down to S2G and yung best of 1 natin ay nagsisimula pa lang. Next time na ang bawi dahil best of 1 lang. Pahinga na muna, SRG. At dahil 1-0 na ang S2G, ibig sabihin yung susunod nila makakalaban kapag nag-draw tayo